Hello po, good morning sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pakikinig ng salita ng Diyos at upang ating matunghayan kung ano-ano nga ba ang promises ni Lord sa ating buhay. Bago po ako mag-start, ano nga ba ang promises of God? It is a divine assurance of His faithfulness, love, and commitment, serving as foundation for faith, hope, and spiritual transformation. Sa Bible, napakarami ng promises of God. Sa pagkaka-search ko, nasa 8,000 ang promises of God, both New Testament and Old Testament. Pero ang ating verse na pagninilay-nilayan ngayong araw na ito ay mula sa Josue 1:9. Ang sabi, tandaan mo ang bilid ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Dito sa verse na to, alam natin na si Joshua ang pumalit kay Moses noong time na si Moses ay namatay. Si Joshua yung itinalaga ng Panginoon na mag-lead sa mga Israelites that time. Kaya na sinabi ni Lord ang verse na ito kay Joshua kasi noong time na yun, alam naman natin na ang mga Israelites ay napaka-liligalig. Even si Moses nga, nahirapan na i-lead ang Israelites. Kaya nung pumalit na si Joshua, ito yung sinabi ng Lord sa kanya na magpakatatag siya kasi hindi biro ang mag-lead ng libo-libong katao papunta sa promised land na itinalaga ng Panginoon sa kanila. Ang sabi ni Lord, God promised Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Ang katiyakang ito na sa presensya ng Panginoon, ang magbibigay sa atin ng lakas at tapang, hindi lamang para kay Joshua, maging dito na rin sa atin sa kasalukuyan. Yun ang sinabi ng Panginoon na magpakatatag tayo at lakasan natin ang ating loob. Kasi sa lahat ng pinagdadaanan natin, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Ang sabi sa Isaiah 41:10, "So do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Ito mga katagang ito, panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon may katiyakan, may katugunan at may katotohanan. Di ba pag tayo ay nangako sa ating mga mahal sa buhay, tinutupad natin. Ano pa ang Panginoon na nangako sa atin? Panghawakan natin iyon dahil yun ay totoo at may sigurado na tutuparin ng Panginoon. Ano-ano nga ba ang mga aspeto ng pangako ng Panginoon? Depende dito sa verse na ito. Tunghayan po natin, ito ay 4. Number 1, command for strength and courage. God commands Joshua to be strong and brave. Tulad din natin ng mga believers sa panahon natin ngayon, inuutosan din tayo ng Panginoon na maging malakas at matapang sa kahit anumang kakaharapin natin. Kumbaga hindi yung mga pinagdadaanan natin ngayon, hindi pa ito yung kumbaga mas mahina pa ito sa pinagdaanan ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo nung binuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Napakaliit pa ng ating pinagdadaanan sa ngayon. Kaya maging matatag tayo, maging malakas sa kahit anong unos na ating pagdadaanan. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Dito sa verse number 1 na to, ipasok ko lang yun nangyari dito na October, di ba nangyari sa amin, yung anak ko, yung biyanan ko. Sinabi ko sa asawa ko na magpakatatag ka. Kasi hindi biro yung pinagdaanan. Pero sabi ko nga sa kanya, may pangako ang Panginoon eh. Although sabi siya na pagod siya kasi lahat ng papers ng anak ko, papers ng biyanan ko, siya yung nag-aasikaso. Pero sabi ko, tibayan ba ang loob mo? Kasi walang iba mag-aasikaso. Hindi mo naman ako pwedeng baliwalain yung anak natin. Hindi mo pwedeng baliwalain yung tatay mo. Pero sabi ko, may pangako ang Panginoon. Panghawakan natin yun kasi totoo yun eh. Kung hindi mo panghawakan yung kanino ka nakapit. Wala na ibang kakapitan, lalo pat wala ako doon, wala isang magiging kaagapay. Kaya nung time na inilipin nga yung bianan ko,
hindi siya nakapunta kasi nga yung anak ko nasa ospital. Sabi ko, marami naman ka akong tutulong sa pagpapalibing sa ama mo, pero sa anak natin, ikaw lang at yung nanay ko. Hindi naman pwede yung nanay ko na maiwan sa ospital kasi hindi marunong mag-cellphone. Talagang nandun yung sabi ko sa kanya na panghawakan natin ang pangako na bibigyan kanya ng kalakasan. Sabi ko sa kanya, matatapos din tong unos na pinagdadaanan natin sa ating buhay. At praise God kasi napakabuti ng Panginoon. Hindi niya pinabayaan ang pamilya ko, hindi niya pinabayaan yung asawa ko at saka yung anak ko dahil sa kanya nagkaroon ng kagalingan at kalakasan ng aking buong pamilya. Dito naman sa number 2, reassurance against fear. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na siya yung magbibigay sa atin ng katuparan sa lahat ng pangako niya. May nabasa akong verse, ang sabi dito, galing siya kay Narayan Kamat, courage is the secret sauce that allows you to act despite your fears. Ang tapang ang magiging sekreto. Although may takot sa ating mga puso, hindi naman talaga mawawala ng takot. Pero lagi din nating panghawakan na maging matapang tayo kasi si Lord yung nagbibigay sa atin ng lakas. Panghawakan natin. Maraming promises ang Panginoon na dapat nating panghawakan. Kasi tulad na nung sinabi ko, yung fear, nagkaroon ako ng fear sa puso ko nung kasagsagan kasi hindi naman talaga biglang sinubo ka ng pagkakataon, pero nandun yung, sabi ko nga, maraming pangako ang Panginoon. Palagi ko lang tinitingnan yung verse na, yung binigay ko sa inyo, yan ay 2019 ko pa sinulat. Ni-revise ko lang ngayong kasi nga sabi ko, ibibigay ko sa inyo. Yan yung palagi kong pinangahawak kasi nakadikit yan sa pader na tinutulugan ko. Kaya sabi ko, maraming pangako ang Panginoon. Bakit ako panghihinaan ng loob? Bakit ako magdadoubt sa kakayahan niya? Kaya nga sabi ko, wala, hindi yan malaki sa pangako ng Panginoon. Maliit yan kumbaga sa pangako ng Panginoon. Napakarami, mas maliit yung problema na pinagdadaanan ko. Sa number 3, God's presence. The reason for this courage is God's promise for the Lord your God will be wherever you go. Lahat ng pinagpinupuntahan natin, lalo na ito'y kalugod-lugod sa Panginoon, may katiyakan. Kasama natin ang Panginoon, lalo na kung naka-align tayo sa presensya niya. Di ba, pansin natin, kung tayo'y naka-align sa presensya ng Panginoon, lahat ng favor, mararamdaman natin yan eh. Pero kung hindi tayo naka-align sa presensya ng Panginoon, nandyan yung mga balakid, nandyan yung mga, hindi mo maintindihan. Kasi, doon pa lang dapat ma-realize mo na wala pala ako sa presensya ng Panginoon. Kaya lagi natin i-allow ang ating mga sarili sa sa way niya. Kung ito ba ay kalugod-lugod sa Panginoon, go. Pero kung ito ay alam natin na hindi ito ang will ng Lord, huwag na tayong tumuloy. Ang sabi sa Exodus 33:14, my presence will go with you and I will give you rest. Si Lord ang kapahingahan, kapatid. Walang ibang makapagbigay sa atin ng kapahingahan, ng rest, kundi ang ating Panginoon lamang. Number 4, faithfulness. God's faithfulness as and unwavering support for His people. Yung support ng Panginoon at yung faithfulness niya, hindi siya, alam mo yung hindi natin maabot. Kumbaga hindi natin ang katapatan ng Panginoon palaging nandyan eh. Although tayo ay dumaranas sa mga iba't ibang trahedya sa ating buhay, pero yung katapatan ng Panginoon nandyan palagi naka-intact sa atin. Palagi lang natin siyang alalahanin, palagi lang natin isipin na ang pangako ng Panginoon ay totoo. God's faithfulness means that God will always do what He said and fulfill what He has promised. Ito pa lang, sabi yan ni Wayne Grudem, ang promise ng Panginoon ay tinutupad niya. Hindi man di ba may marami siya mga promise, pero i-claim na natin na
na ibibigay ng Panginoon kung tayo ay naka-align sa kanyang gawain, kung tayo ay naka-align sa kanyang presensya. Pero kung kiniklaim natin tapos tayo naman ang ginagawa naman natin is against sa will ng Lord, sa tingin ba natin makiklaim natin yung promise ng Panginoon? No, kaya i-allow natin yung sarili natin na sa presensya lang tayo ng Panginoon palagi. Bagamat itong verse ito ay utos ni Lord kay Joshua, na nung pinamunuan nga ni Joshua ang mga Israelites patungo sa lupang pangako ng Panginoon, ngunit ito rin ay angkop sa ating panahon ngayon na tagasunod ng Panginoon. Jesus encourages us believers to trust God provision, na magpatuloy sa pananampalataya. Bagamat dumaraan sa mga personal na sakuna ng ating buhay, hindi natin alam kung paano ito masusolusyonan. Palagi pinaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Panghawakan natin ito. Ang mga pangako ng Panginoon ay may katuparan, may katugunan. At tulad ng yung binigay ko sa inyo ng mga simpleng promises, yan ay 7 lang, pero marami ang pangako ang Panginoon. Hindi ko na siya iisa-isahin kasi marami pang mag-e-exhort. Alam ko na sila na ang magpupuno niyan. At alam ko sa mga dyan sa simpleng binigay ko, sana palagi nating alalahanin na hindi lang 7 ang pangako ng Panginoon, mas marami yan, nasa 8,000. Pero yan yung mga kumbaga ay mas malapit sa atin, kumbaga maiintindihan natin. Salamat sa buhay na kaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at palagi natin panghawakan na ang pangako ng Panginoon, marami siya, pero alam natin na kaya tuparin ng Panginoon basta i-align lang natin ang ating buhay sa presensya ng Panginoon. Yun lamang po, at maraming salamat.